Ang sinasabi lamang at nililinaw ng Islam, dahil sa kagandahang loob ng Allah, ipinadala niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, merong nakialam sa tunay na turo na Jesus. Tayong mga Kristiyano, ako na dating Kristiyano, ang saksi, at ang lahat ng mga Kristiyano na tayo ay nahati sa dalawang pananaw. 90% humigit kumulang si Jesus sa atin, tinatawag natin siyang Diyos at tinatawag natin siyang anak ng Diyos. Subalit ang 5 hanggang 10% na tulad ng mga saksi at iglesia, sa kanila si Jesus ay isang propeta. Isaalang-alang natin na palagi na lamang magugunaw sa atin ang mundo. Palagi na lang sa ating babalik si Jesus. Ang pagbaba ni Jesus na hinula ng isang Koreana na nagngangalang Sonia Yang. Si Sonia Yang, sinabi niya na babalik si Jesus noong November 1989. Hindi naman nangyari. Nandiyan ang Millennium 2000, nandiyan ang 2012, nandiyan ang tinatawag na May 21, nandiyan ang December 21, at maging noong una pang mga panahon. Subalit ang lahat ng ito ay hindi naganap. Kaya ito yung mga katibayan. Karagdagan pa, wala nang nagsasalita ng wika ni Jesus. Ang Biblia ay galing sa wikang Griego, meaning sa wikang Greek. At ito ang wika ng mga Griego. Subalit ang orihinal na ipinahayag kay Jesus na tinatawag naming Injil, isinaling ebanghelyo o magandang balita ay sa wikang Aramay. Ito ang isa sa mga wika na tinatawag na Semetikong lingwahe, mga matatandang wika. Kasi ang mga matatandang wika, ang wika ni Adam at wika ni Propeta Muhammad, ito ay wikang Arabic. Ang wika ni Ibrahim at wika ni Jesus ay wikang Aramay. At ang wika ni Moses ay wikang Hebreo. Lahat ito ay Semetikong lingwahe. Dito sa Semetikong lingwaheng ito, ipinahayag ang mga sagradong mga aklat. Maging ang orihinal na pangalan ni Jesus sa mga Kristiyano, meaning bilang isang Kristiyano dati, may nakalagay sa krus na INRI, yung Tetragrammaton, 4 na letra. Isa, Nazaren, Rexum, Eudrum. Sa Biblia, tinawag itong Jesus Nazareno, hari ng Hudyo. Subalit wala naman ditong letter J, with all respect, sabagat ang letrang J ay lumitaw lamang sa Europa batay sa Google 1,500 years ago. Ang letrang I ay nangangahulugan ng tunay na pangalan ni Jesus, Isa, sapagkat ito ay isang banal at sagradong salita na wala pang sangkatauhan ay nakatalaga na upang ito ang kanyang maging pangalan. Saksi ang Quran na ito ang kanyang pangalan. Saksi din ang lahat ng mga Kristiyanong Arabo. Lahat ng mga Arabo sa gitnang silangan, siya man ay isang Egyptian, siya man ay isang Jordanian, kahit na ano ang kanyang lahi, sa mga Arabo, ang tawag nila ay Isa al-Masih, meaning isinalin nating Jesus ang Misayas. Napakaraming katibayan na merong nakialam sa tunay na katuruan ni Jesus. Paano natin mailalagay sa katotohanan ng ating sarili sa tunay na turo ni Jesus para tayo maligtas? Kapag ikaw ay isang born again, hindi papayag ang Iglesia ni Cristo. Kapag ikaw naman ay isang Adventist, hindi naman papayag ang saksi. Kapag ikaw ay isang Mormons, hindi papayag ang Baptist. Nandyan ang Dating Daan, nandyan ang Jesus Miracles Crusade, nandyan ang Worldwide Church of Christ, nandyan ang tinatawag na Romano Katoliko, nandyan ang tinatawag na Baptist. Ang bawat isa'y nag-aangkin na sila ang tama at ang iba ang mali. Yun ang nakalagay sa banal na Quran. Wala nang nagpapahaba ng balbas na tulad ng pagkapahaba ng balbas na Jesus. Maging ng kanyang mga disipulo. Kapag pinapanood natin ang mga pelikula na nagpo-portray ng mga propeta
o tagasunod ng mga propeta, sila'y mahaba ang kanilang mga balbas. Subalit ang kanilang mga katunggali, tulad halimbawa ng kapanahunan ni Jesus, ang mga Romans, wala silang mga balbas. Subalit nagpo-portray ng Jesus at ang mga disipulo ni Jesus, sila yung mga may balbas. Si Jesus ay nag-ayuno ng 40 araw at 40 gabi. Wala ka nang makikitang nagsasagawa nito mula sa mga yaong tinatawag nilang Kristiyano ang kanilang mga sarili. Si Jesus ay naghugas ng kamay at paa bago magsagawa ng pagdarasal. Inilalapat niya ang kanyang noo sa lupa bilang pagkapatirapa. Si Birheng Maria ay nagtatalukbo. Ang lahat ng ito, with all respect, ay makikita lamang natin sa mga yaong tinatawag din ng Muslim ang kanilang mga sarili. Kaya yun ang sabi ng Allah, وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. At hindi namin ibinaba ang aklat sa iyo, O Muhammad, meaning ang banal na Quran, kundi upang linawin ng malinaw na pagkakalinaw ang hinggil sa mga bagay na hindi nila pagkakasunduan sa isa't isa. Kaya nung napakialaman ang tunay na turo na Jesus at nagkahiwa-hiwalay na ang kanilang mga sarili sa kagandahang loob ng Allah, na kung kaya ibinalik ito ng ganap sa pamagitan ng pagkakapahayag ng Quran kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya magiging obligado sa sinumang nag-aangking tagasunod na Jesus na minamahal niya si Jesus at iginagalang niya ito ng lubusan, na ibalik niya ang kanyang sarili sa pamagitan ng pagtanggap ng Quran, magiging obligado sa atin na tanggapin natin si Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang sugo ng Allah. Kaya dahil nakapaloob sa loob ng Quran ang tunay na turo ni Jesus at bilang pangkalahatan ang tunay na turo ng lahat ng mga propeta, na kung kaya ito'y nagsisilbing gabay at habag para sa mga iyong naniwala. Ganon din sa parehong kabanata na ang talata naman ay 89, ibinaba namin sa iyo, O Muhammad, ang aklat, meaning ang Quran, bilang paglilinaw sa lahat ng bagay. Nililinaw ng Allah kung sino ang nakapagpanatili at kung sino ang lumabas sa tunay na katuruan. Nililinaw ng Allah ang hinggil sa lahat ng bagay, na kung kaya ito'y nagsisilbing gabay at habag at magandang balita para sa mga yaong isinusuko ang kanilang mga sarili bilang Muslim. وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. Kaya dito, nagmagandang loob sa atin ng Allah. Ipinahayag sa atin ang banal na Quran. At itong Quran na ito'y mabiyayang aklat na aming ibinaba sa iyo, O Muhammad, bilang pagkukumpirma sa naunang dumating kay Sarito, na kung kaya upang balaan ang pinakaina ng lahat ng mga bayan at ang lahat ng mga nakapaligid dito. At yaong mga naniwala sa kabilang buhay ay pinaniwalaan ang banal na Quran na ito. At sila ay palagi at patuloy na pinapangalagaan ang kanilang pagdarasal. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ. Kaya ang banal na Quran, dahil sa nawala ang tunay na turo ng lahat ng mga propeta, ito'y panawagan sa lahat ng sangkatauhan. Katotohanan, meron dumating sa inyong mabuting pagpapayo mula sa Allah na Rab na tagapaglikha. Ang Quran, na kung saan ipinag-uutos nito ang lahat ng kabutihan at ipinagbabawal ang lahat ng kasamaan. At ito'y nagsisilbing lunas para sa iba't ibang uri ng sakit ng puso na tulad ng kamangmangan,
na tulad ng pag-aalinlangan, na tulad ng pagkukunwari, at tulad din ng pagkakaiba sa isa't isa na nasa mga dibdib ng mga tao. At ito'y nagsisilbing gabay at habag para sa mga yaong naniwala. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. Binigyan din ng babala ng Allah ang mga nag-aangking tagasunod na Jesus na tinatawag nilang Kristiyano ang kanilang mga sarili. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. Inilantad ng Allah sa araw ng muling pagkabuhay, sisisihin ng mga hindi Muslim ang kanilang mga pinuno. Kapag sila'y nasa impyernong apoy na, kanilang sasabihin, O Allah na aming tagapaglikha, katotohanan sinunod namin ang aming mga pinuno at ang mga dakila mula sa amin at iniligaw nila kami mula sa tamang landas. O Allah na aming tagapaglikha, bigyan mo sila ng dobling pagpapahirap at isumpa mo sila ng masiding pagkakasumpa. Kaya dito, inilalantad ng Allah ang tunay na kulay ng mga tagapangaral na nasa labas ng Islam. Nang sa ganoon, ang sinumang totoo mula sa mga nag-aangking tagasunod na Jesus ay yakapin ang katotohanan para sila ay maging ligtas sa anumang panganib na naghihintay sa kanila at magmana sila ng paraiso. At hihilingin ng bawat isa kapag sila'y nasa impyernong apoy na, sasabihin ng mga sumunod sa kanilang sinunod, kung bibigyan lamang kami ng Allah ng pagkakataon na makabalik sa daigdig, nang sa ganoon ay tanggihan namin ang aming sinunod. Subalit kailanman ay hindi ito pahihintulutan ng Allah, bagkos ipapakita ng Allah ang kanilang mga gawa. Nang sa ganoon sila ay magdalamhati at kailanman hindi na sila makalalabas pa sa impyernong apoy. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. Kaya dahil sa wala na sa labas ng Islam ang tunay na turo ni Jesus at ibinalik ito sa pamagitan ng pagkakapahayag ng Quran kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa katunayan, ipinagpatuloy lamang ni Propeta Muhammad kung ano ang naiwan, kung ano ang itinuro ng lahat ng mga propeta. Kaya magiging obligado sa lahat ng nag-aangking, tagasunod na Jesus at tagasunod ni Moses na tanggapin si Muhammad bilang sugo ng Allah. Sinabi ng Allah kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang wahi o bilang revelasyon na sinabi ng Propeta Muhammad, sumusumpa ako sa Allah na siyang nagtatanga ng kaluluwa ni Muhammad ang napakahigpit. Walang sino man mula sa mga Hudyo at mula sa mga Kristiyano ng kasalukuyang mga nasyon ang narinig ang hinggil sa akin pagkatapos namatay sila nang hindi tinanggap ang mensahe na kung saan ako'y ipinadala, kundi sila'y mapapabilang na maninirahan sa impyernong apoy. Bakit? Sapagkat wala na ang tunay na turo ni Jesus at tunay na turo ni Moses sa labas ng Islam. Upang magmana tayo ng paraiso sa pamagitan ng paglagay natin ng ganap sa tunay na turo ni Jesus at tunay na turo ni Moses, tanggapin natin ang Quran na ipinahayag kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya magiging obligado na sumaksi na si Muhammad ay sugo ng Allah. Kabilang din sa katuruan ng Islam, ang sinumang hindi sumaksi
na si Jesus ay isa sa dakilang sugo ng Allah, sa impyernong apoy siya magpasawalang hanggan. Kaya ang lahat ng Muslim ay sumaksi na si Jesus ay isa sa dakilang sugo ng Allah. Kung hindi, sila ay itatapon sa impyernong apoy magpakailanman. Ang sinumang hindi sumaksi na si Jesus ay isa sa dakilang sugo ng Allah, haharapin niya ang impyernong apoy. Sa kanyang harapan sa araw ng muling pagkabuhay ay impyernong apoy. Siya ay sasanhiin na uminom ng kumukulong nana at mahihirapan siyang lunukin ito, subalit walang anumang kaparaanan. At ang kamatayan ay naroon sa lahat ng dako, subalit hindi siya mamamatay. At sa kanyang harapan ay napakatinding kaparusahan. يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد. Subhanallah. Kaya bilang pagpapayo ng Allah, wa may yabtagi ghayral islami dinang falay yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ang sinumang magnais ng relihiyon, ng way of life maliban sa Islam, maliban sa dalisay na pagsamba sa Allah at pagsunod sa kanyang kautusan, na ito ang itinuro ni Jesus, ni Moses, ni Adam, ni Noah, ni Ibrahim, ni Harun, ni David, ni Sulaiman, ni Muhammad, ang itinuro ng lahat ng mga propeta. Ang sinumang magnais ng relihiyon maliban sa Islam, kailanman ay hindi ito tatanggapin sa kanya, at sa kabilang buhay, siya ay nasa hanay ng mga talunan. Maraming pong salamat sa inyong pakikinig at panonood. Naway gabayan tayo ng nag-iisang tagapaglikha sa tamang landas. Hinihiling ko sa Allah na ang lahat ng mamamayang Pilipino ay magbuklod sa kung ano yung katotohanan. O Allah, pagbuklurin mo po kaming lahat ng mga mamamayang Pilipino sa buhay na walang hanggan. Makasama namin ang lahat ng mga propeta, kasama si Muhammad, si Jesus, si Noah, si Abraham, si Moses, at ang iba pang mga kagalang-galang na mga dakilang mga propeta at sugo sa buhay na walang hanggan sa pinakamataas na antas. Ganun din po ang aming mga pamilya at ang lahat ng magbumula sa aming saling lahi hanggang sa dulo ng panahon. Amin. Meaning, O Allah, tanggapin mo po ang aking panalangin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhir dawana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah.